Guys, nagbabalik tayo dito kay Realme SM City Lipa para sa ating latest update ngayong June 7, 2025. Kating sa mga budget phone guys, andito ang kanilang C61. Ayan. Realme C61. Tapos ang kanilang C75X and C75. Ayan guys, ang ating mga i-update. Tapos andito pa rin ang kanilang ang kanilang naka-markdown na Realme 13 Plus 5G. Yan, Realme 13 5G at ang kanila pong Realme 13 Plus 5G. So ito na guys, umpisahan na natin ang ating latest update dito kay Realme. Guys, ito para sa latest update natin, unahin na po natin ang kanilang Realme C61. Kung naghahanap lang din po tayo ng budget phone dito kay Realme, at dito po ang kanilang Realme C61. Guys, ito para sa camera nito, ito ay merong 50 megapixel para sa kanyang AI camera. Yan. Para nga pala guys sa size ng screen, ito ay naka 6.7 inches at naka 90 Hz po yung kanyang eye comfort display. Para po sa RAM and ROM nito guys, meron po itong mga variants na 6GB RAM plus 12 RAM, 128 internal storage. Para po sa presyo guys nito, 18GB RAM 128, 5,999 na lang, dating 6,999. At yung kanya pong 12GB RAM 64, dating 4,999, ngayon po ay 4,399. So yan guys ang ating latest update sa presyo po ng kanilang Realme C61. Tapos guys, ito naka IP54 na rin para sa dust and water resistance niya. Yan. Medyo manipis din kasi ito ay naka 7.84mm para sa kanyang ultra slim design. So yan guys, kung naghahanap lang din tayo ng budget phone dito kay Realme C61 po. Tapos guys, hindi lang yan meron po sila ditong bagong labas ang kanilang Realme C75 and C75X. Kasi ito para sa kanilang latest na below 10,000 na mga cellphone. Ito hawak po natin ang kanilang yan, Realme C75. Guys, ito para sa kanilang update dito kay Realme C75. Ito po yung naka all around waterproof. Ito po ay naka IP69, IP68 and IP66. So yan, worry pa rin tayo dito guys kung accidentally mahulog yan sa tubig. Then pagdating sa battery, napakataas po ng battery nito kasi ito ay merong 6,000 mAh massive battery. Meron na rin po itong 4 year of long lasting durability. Pagdating po sa RAM and ROM, ito po ay naka 24GB RAM, 256GB internal storage. Para po sa presyo nito guys, 10,999. Tapos guys, ang kanila namang Realme C75X. Ito naman guys ang kanilang Realme C75X. Halos magkamukha po ang dalawa ng C75. Ito guys naman yung naka 24GB maximum RAM, 8 plus 16 ang RAM nito. Tapos 128 internal storage. Ito yung naka all around na rin, waterproof and IP69, IP68 and IP66 rated na rin. Pagdating sa main camera, ito ay merong 50 megapixel at pwede po tayong underwater camera. So meron na rin siyang sonic wave water ejection. Yan, kung sakaling mabasa yan, pwede nating mailabas yung tubig nito gamit ang kanilang water ejection. Then meron siyang 5,600 mAh massive battery at naka 45 watts para po sa kanyang Superbook charge. Para po sa presyo guys nito, ulitin po natin, 24GB RAM 128, 7,999 C75X. Tapos guys, andito naman ang kanilang Realme 13 5G. Specification po ng kanilang Realme 13 5G. Guys, unang-una dito, kung gamer ka, ito naka GT mode po yan. Naka AI Boost 2.0. Sa mga nagwo-worry na mag-iinit po to, no worry kasi ito ay merong 2,249mm vapor chamber cooling system. At naka 45 watts na rin ang charging nito. Yan, with 5,000 mAh battery. Para po sa RAM and ROM ng kanilang Realme 13 5G,
Ito po ay naka 26 gig, maximum RAM 256, internal storage. Sa size ng screen, ito ay naka 6.7 inches. Naka full high definition plus display na rin, LCD screen. At naka 120 Hz na rin po yung kanyang refresh rate. At meron siyang 50 megapixel po with optical image stabilization. At naka 2 megapixel po. Check po natin ang camera nito guys. Pagdating sa video, napaka smooth kasi naka 1080 60 fps po yan, kaya hindi basta-basta magbablur ang ating video. Meron siyang 50 megapixel OIS plus 2 MP. Pagdating naman sa kanyang front camera, ito ay merong 16 megapixel na megapixel. Realme UI 5.0 based on Android 14. IP64 dust and water resistance din. So pwede itong mga splash na tubig. Para po sa presyo, Realme 13 5G 16,999. Tapos guys, ang kanilang Realme 13 Plus 5G naman, naka GT mode din yan. Ito ay naka GT mode, AI Boost 2.0 din. Naka MediaTek Dimensities 7,300 energy ang ginamit po dito pagdating sa kanyang processor. Syempre guys, ito napakataas din po ng nito yung kanyang vapor chamber cooling system, kasi ito ay naka 6,050 mm. Pagdating sa charging, napakataas din, naka 80 watts Superbook charge, at meron na ring 5,000 massive battery. Naka 26 gig RAM yung maximum niya, tapos 256 po ang ROM nito. Yan, para po sa size ng screen, naka 6.7 din ang kanyang full high definition plus OLED display, at naka 120 Hz na rin. High resolution dual stereo speakers, at naka 50 megapixel po yung kanyang Sony LYT ang ginamit po doon sa sa Realme 13 Plus 5G. Yan, Sony LYT 600 with optical image stabilization din plus flicker. So 16 MP din ang front, IP65 dust and water resistance din. Yan. Para po sa ating update sa presyo, dating po to 19,999. Ngayon po ay 17,999 ang kanilang Realme 13 Plus 5G. Tapos guys, ito naman ang kanilang Realme 13 Pro. So yan, sa mga nagtatanong po, kumusta daw po yung kanilang Realme 13 Pro Plus 5G. Para po sa ating update, kung naghahanap po tayo ng zoom, ito po unang-una dito yung kanyang 120 times super zoom camera. Tapos guys, ito yung ginamitan po ng ng Sony camera. So ginamitan po yan ng Sony LYT 600 para sa kanyang periscope. With optical image camera din. Naka 50 megapixel po Sony OIS din. Naka ginamitan naman ng LYT 701 sensor, at 8 MP naman ang kanyang yung kanyang wide angle na 112 degree. So kukuha po tayo, naka 0.6 po yan, 112 degree. Gamit po doon 8 megapixel. Syempre guys, ito ay meron na rin mga AI ultra clarity, AI smart removal. So yung mga gusto mag-alis ng mga unwanted subject, diba? AI group photo enhance. At syempre pagdating sa processor, ang kanila pong 13 Pro Plus 5G ay ginamitan ng Qualcomm Snapdragon 7S Generation 2. Ito nga pala guys yung naka-curve. Yan, 120 Hz curve AMOLED display. Napakabibig po ng display nito. Ayan, para po sa design, ang tawag po sa design nito guys is Monet inspired glass design. At meron din po itong design na premium vegan leather design. So yung isang design leather. Then naka 80 watts Superbook charge yan, 5,200 mAh battery. At syempre guys, sa mga mahilig mag selfie, ito ay merong 32 MP sa camera. Okay guys, para po sa presyo ng ating 13 Pro Plus 5G, 24 GB RAM 256, 26,999. At yung kanyang 24 GB RAM 512, 29,999. Yan po guys ang latest update natin, Realme 13 Pro Plus 5G. Para naman guys sa update ng kanilang 14 series, andito po yung kanilang Realme 14 5G. At pagdating sa mga specification po ng kanilang Realme 14 5G guys, ito po yung world's first Snapdragon na naka 6 Snapdragon 6 Generation 4 na. So ito po ang ginamitan ng unang-una po na Snapdragon 6 Generation 4.
Tapos guys, ito ang merong mataas na ano to, Antutu bench score. Yan, meron siyang 760k Antutu score yan. Tapos guys, ito pagdating sa ano, ito ay merong ultra touch control para sa kanyang GT boost. So sa mga gamer din. Vapor chamber cooling system 6050mm po yung kanyang ano Yan. Tapos ito guys, maganda dito, taas ang battery ng kanilang ano 14 5G. Kasi ito po ay merong 6000 mAh massive battery. Pagdating po sa gaming guys, maganda dito, kaya po nito ang 120 FPS. Naka 120 FPS para sa kanyang stable frame rate. Yan. Yan, para po sa presyo guys ng ating 14 na 5G, ito po ay 17,999. Po guys, isang variant nito na Realme 14T. 5G din po yon, para sa kulay po noon, lightning purple and obsidian black ang kulay po ng kanilang Realme 14T 5G. Ito guys ay yung kanilang 14T 5G guys ay naka GT boost na rin at naka 6,000 mAh massive battery. 120Hz na rin po yung kanyang smooth screen na AMOLED display, napakabibid na yan. At meron na rin siyang vapor chamber cooling system. Sa mga gamer dyan guys, ayan, tama-tama sa inyo. Kasi ito ay ginamitan po ng GT mode, flagship GT technology. Tapos para po sa presyo guys ng kanilang Realme 14T 5G, 14,999 guys, wala lang tayong display yan po yung ating dalawang presyo ng kanilang Realme 14 5G at 14T 5G. Tapos guys, hindi lang yan, ito yung huli sa ating listahan ng kanilang Realme GT7 guys. Ito po yung merong ang taas ng Antutu bench score nito. Ito pong si Realme GT7 ay merong power within reach 2,200 plus yung kanyang Antutu score kung ikukumpara po natin sa mga ibang mga processor. Yan guys, ito punta tayo sa kanyang specification po ng kanilang GT guys. Ito, umpisahan na natin guys. Unang-una dito, ang ginamit po ditong processor ay Dimensity 9400E processor na merong Antutu score na 2,200 plus. Ayan. Then sa battery guys, tinan nyo, medyo manipis pa rin to, pero maganda dito, napakataas po ng battery nito, 7,000 mAh massive battery. Para tayo naka-tablet nito na sa battery, laki ng battery. Tapos guys, ang ganda nung ano ito, nilikod niya, hindi ba sa nagbabakas yung mga ano natin dito. Ayan. So ito po yung tinatawag nilang iSense graphene design. Ayan, 7,700mm. Meron na rin po siyang 7,700mm cooling system. Napakataas po ng cooling system nito. Yan. Ito guys ay merong 24GB maximum RAM, 512 na po internal storage. Kaya guys, kung gamer ka, ay tama-tama sa inyo ang kanilang GT7. Kasi ito guys yung pinaka-latest nila. Pagdating sa may wide angle na rin. Then pagdating sa video guys, napaka-smooth din. Meron siyang 4K resolution at naka 60 frame na. Diba? Realme GT7 guys, ito ay 37,999 po para sa ating latest price update.